Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Acts, aklat po ng mga gawa, chapter 1, verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. You shall receive power. So, napakahalaga po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Sa pamamagitan po nito, tayo daw po yung magiging saksi or witnesses upang ipangaral ang mabuting balita sa buong mundo. Ngayon, meron lang tayong konting problema nowadays. At napapansin ko, majority of us, mga Kristiyano, hindi natin naintindihan kung ano yung purpose ng power ng Holy Spirit. Ang purpose po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay para bigyan po tayo ng kakayahang ipangaral ang mabuting balita. Ano po? Katulad ng sinasabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 2 verses 3 and 5. Sabi niya, I came to you in weakness and fear and with much trembling. Nung nangangaral po siya na salita ng Diyos, nakakaramdam din po siya ng takot at pangamba. Ano po? Sabi nga rito, with much trembling. Pero ang sabi niya, my message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. So, nung nangaral po pala si St. Paul, ang kanya pong kakayahan ay nagmumula sa Espiritu Santo. Ano po, hindi sa pamamagitan ng mga magaganda at matatalinong pananalita. Ano po? Kaya sabi niya sa verse 5, so that your faith might not rest on men's wisdom, but on God's power. So dito makikita natin yung mahalagang katotohanan. Ano po? Mahalaga na makita sa atin ng madla yung pong kapangyarihan ng Diyos at doon po sila manampalataya, hindi doon sa sarili nating husay at galing. Isa po sa pagkakamali ko na ako po'y nagsisimula sa ministry, ako po'y nagtitiwala sa aking galing. Ano po, ang ginawa ko po noon ay nag-aral ako ng maraming mga libro patungkol sa theology, yung paggawa po ng sermon, at para bagang ang goal ko lamang ay makapag-sermon ng maganda tuwing linggo. Ano po? At lahat po ng yan nakatulong din naman. Kaya lang po, nagbago ang lahat ng unawa ko nung ako po'y naka-encounter po minsan ng isang demon-possessed na tao. At alam niyo po, pagkakaharap niyo na ang demon, kailangan mo ay yung tinatawag na authority. Yung authority niyan kasi, yan ay nagmumula sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin nung tayo po ay na born again. Ano po? At nakakalungkot po, no? Madali pong mag-sermon talaga at madali pong gumawa ng magagandang mga sermons. Ano po? Pero bibihira po sa atin ang marunong mag-exercise ng authority. And 90% po ng problema natin sa buhay, maging mga taong sinishare natin ng mabuting balita, ay spiritual po. Akala lang natin may sakit yan, pero ang problema po niyan ay pwedeng demonic oppression or affliction. Pwedeng akala natin depression lang or magulo lang yung buhay, pero ang pinanggagalingan po niyan ay demonic. Kaya alam niyo po kung mangangaral lang tayo sa laman, ano po, hindi natin maaabot yung problema po itong mga taong ito. Kailangan po ay with authority, ipangaral po natin ang salita ng Diyos. At yung authority niya, nagmumula lamang yan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ngayon, kung naalala niyo po ang Panginoong Jesus, ano po, dito po sa Mark chapter 1 verse 22, namangha po ang tao sa kanya. Sabi diyan, his teaching, sabi dito, ay mayroon pong authority. So, ibig sabihin, sa verse 27, na-amaze po yung mga tao. Sabi nila, what is this? A new teaching, and with authority, he even gives orders to evil spirits, and they obey him. Malayong malayo po sa maraming mga ngaral ngayon. Ano po, ang Panginoong Jesus.
Hindi lamang siya nangangaral, kundi pag nangaral po siya, merong authority na magpalayas ng masasamang espiritu. Ang problema po kasi sa church ngayon, kadalasan po, pagka nagtitipon tayo, doon lamang tayo natatapos doon sa tinatawag na spiritual or tinatawag na emotional experience. Ano po? Pag sinabi pong experience, yung nararamdaman lamang natin. Ano po? Kami po noon, kadalasan, ang intindi namin pagka napuspos ka ng Holy Spirit, ay yung speaking in tongues ka lamang. Ano po? Pero higit pa pala doon ang kayang gawin po ng Holy Spirit. Ang tunay po na pagkapuspos ng Espiritu Santo, tataglayin natin yung kapangyarihan na ipinangako po sa Acts chapter 1 verse 8. Ano po? At ang sabi po ng Biblia, yung kapangyarihan na yan, dadaloy sa atin dapat daily. Kaya dapat puspos tayo ng Espiritu daily. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 18. Kaya mahalaga po yung daily walk with God. Yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos at pananalangin. At higit sa lahat, ang panggagalingan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay meron po tayong revelation ng pagiging anak ng Diyos. Yun po sinasabi ng Ephesians chapter 1 verses 19 hanggang 21 at John chapter 1 verse 12. Kailangan po magkaroon tayo ng unawa na sa pamamagitan po ng ating pong ugnayan sa Diyos bilang kanyang mga anak, we have authority. Ang sabi po sa John 1:12, He gave us the right to exercise power. Ano po? Sabi diyan, to become children of God. Kaya sa Luke chapter 10 verse 19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy and nothing will harm you. Ito po dapat ang taglayin natin sa pangangaral ng mabuting balita. At maniwala po kayo, majority po ng problema ng maraming tao ngayon, ang pinag-uugatan po ay spiritual. Kaya kailangan ipangaral natin ang mabuting balita with a demonstration of the power of the Holy Spirit. So again, ito po si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.